Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, ito na po yung garden ko sa ngayon. So, ngayon po ay may bagyong Christine, signal number 1 po dito. So, wala pa po ang epekto ng bagyo at yun po ay siguro darating mamayang hapon. Abiso po ng ating NDRRMC at balita sa TV Patrol. So, update ko lang po kayo dito sa aking garden. So, unahin natin itong pipino. Kasi itong pipino, ang ginawa ko na po dito ay yan. Bibinhiin ko na po siya. Ang laki-laki na oh. So, ganito po yung nangyayari kapag nagtitwin yung bunga niya. Isa ay maliit at isa ay malaki. So, tatanggalin na po natin ito. Yan. Tanggalin na lang natin. So, nakita natin yung naging result niya. Kapag magkatabi ang bunga, yung isa ay nababansot at talagang hindi mapapakinabangan. Bukod sa damage siya ay maliit at hindi pwedeng kainin. Unlike this one, ang laki. Ang laki po niya. Ay, nag-decide po ako na binhiin siya kasi wala po na akong binhi. Kaysa ako'y bibili, ay bibinhin ko na lang po siya. Ang sabi ng iba, 'di ba, pag inuna daw ang binhi kaysa doon sa pinadami muna ang bunga, so ang mangyayari tatanda agad ang puno at maglalaps agad ito. So, kaysa naman po sa kaysa ako'y gagastos pa ng pambinhi uli 60 pesos, 64. So, ito na lang. Ang kapalit rin naman ito ay abutin ng ilang puno. Kasi marami po mapuproduce nitong seed. Kaya maraming puno ang mapoprovide nito. So, kung sakali man po at ito ay makuha ko na yung binhi na yan, ay susubukan natin kung dediretso yung ating halaman. Ayan. Ating pipino, kung dediretso po siya ng pamumunga. So, ang gagawin natin solution ay lalagyan natin ng pataba yung area at para sumuloy ng maganda at kahit nabinhiin siya ng nasimulan siya ng binhi, titingnan natin kung gaganda yung mga sumunod na bunga kahit nabinhian agad siya. So, pang suporta para hindi po ganun ang mangyari na malaps agad yung puno, ay lalagyan natin ng fertilizer. So, yan po ang update ko sa pepino ngayon. And, ayan po siya. May naiibunga naman po ulit dito. Oh, yun oh. Tapos, ito. So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya. Basta susuportahan natin ng fertilizer ngayon para makarecover siya mula dun sa pagbibinhi ng unang bunga. So, ang purpose ko lang naman po, kakainin ko na sana siya at sabik na akong kainin siya. Kaso nga lang, napaisip ako pag kinain ko siya, so tiis muna at wala na po akong panunod na tanim. Ako'y kumbaga ho ay may pagka-frugal. Ayaw ko lagi ng bili. Kung may magagawaan ng solusyon na huwag bumili, ay huwag bumili. So, ang solusyon ko, maghinbinhi muna at nang makaproduce ako ng maraming bunga. At saka na lang ako mag-aano ng napakaraming bunga kapag nakapag-produce na ako ng binhi at dumami ay puno. So, yun. At i-update ko po kayo ang lalaki na ng aking okra at ayan oh, nagbubungahan na po siya. Lalaki, diba? Tapos dito rin, ayan oh, lalaki na po. Dami niyang bunga oh, sunod-sunod. Pati yung talong, ayan. Yung talong po ay may mga bunga na rin. Ayan.
Asan na ba? Natatakuban na. Ay, ano ba yan? Ito po, ayun. Diba? May mga buko na siya. Sunod-sunod na ang mga buko niya. Ayun, oh. Ayan. Hindi ko makita. Ang daming dahon. So, marami po nagiging bunga na ng ating talong. At mukha namang malusog siya. So, yan. At medyo siguro magpupruning po ako ng mga dahon nito. At pagkakadami na ng dahon, pupruning po natin maya maya. Yan ang ating okra, oh. Madami siyang bunga pero ginuguyam. Malamang may dapulak siguro. So titingnan natin mamaya kung ano ang problema nito, kung may dapulak ba. Kasi pag may guyam, ibig sabihin may dapulak. O yun, oh. At yan po ang ating papaya. Tapos dahil po sa bagyo ay balak natin na tibain na po yung saging doon. Ayan yung buwig ng saging. Papakita ko closer. Nasaan na? Ayun. So titibain na po natin yan maya maya at baka bumagsak dahil ng bagyo. Dahil tayo signal number 1 at hindi natin alam masusunod kung magiging signal number 2 o ano. Tapos ito po yung ube. Ang aking mga saluyot. Tingnan nyo guys, ang ganda na ng aking garden. So, tingnan natin yung talong doon. Kasi yung nasa sako. Ang laki na. At bubungan na rin wari ko. Teka. Ito na po. Diba humabol siya? Ito yung nasa sako. Ang laki na, oh. Ang lalaki ng dahon. Grabe. Oh. Ang laki ng dahon niya. Ang lalaki. At nawala na po yung insekto natin na insektong na doon nagkumpulan dati na atangya dini. So na spray na po natin siya at nawala na po. So nag-i-start na siyang bumulaklak. Ayan. Ayan. So ito ang bumansot dahil ito ang transplant, ito yung direct seeding. Ang tataas nitong direct seeding, oh. Tapos ito, yan, mas maliit, 'di ba? Kasi siya ay yung transplant na blinag ko po dati. And ngayon po ay medyo okay na sila, lalaki na. And then ito po kasi nauna po kasi yung naandun. Kaya nauna siyang bumunga. Kesa dito, ito panunod lang. And ngayon, magtitrim po tayo ng mga dahon. Ang dami na kasi sobra. So, maglilinis tayo maya maya. So, in-update ko lang po kayo sa lagay ng aking garden ngayon. And, yung aking pong kamatis ay malapit na malaps. Ayan. Kasi sila ay malalaki na, ay kakaunti na po ang yan, mamamatay na yung kanyang puno. Pero ang dami pa niyang bunga. Marami pa naman tira. Kaya uubusin ko lang yung bunga at papalitan ko ng bagong kamatis. Pag naubos ko na po yung bunga, ayan, ang dami pa kasing bunga. So, pag yan inaubos na po yung bunga, bago ko palitan yung ating kamatis. Bumubungan na rin itong ating okra dini, oh. Ayan, oh. Ayan. Ang dami na rin niyang bunga.
Tapos medyo nagmenos ako doon nung yung aking jungle garden na yan. Medyo kahit paano nabawasan yung sobrang dami ng mga dahon doon ng papaya and yung mga dahon-dahon doon na nakasingit na mga ng sitaw. So yun po. And then itong ating patola ay papatayin na rin natin kasi matanda na rin siya, so binibinhean ko na rin lang siya. At after ko magbinhe ay papatayin ko na rin siya. Kukuhanan ko lang siya ng buto at ililipat ulit sa ibang lugar. So ito po yung pabinhi natin. Pag nabinhian ko na siya, so lilipat ko na siya doon sa ibang lugar para humawan uli ito. Yun lang po guys, and thank you for watching. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button